Alas 4:49 na po ng umaga. Magandang umaga, Rina. Good morning, Jude. Thursday na pala, no? Thursday na, ang bilis ng araw, no? Tapos next week, kinaabangan natin, syempre, yung State of the Nation. Bili mo, magdadalawang buwan na pala yung idineklarang martial law sa Mindanao. Sa Sabado matatapos, di ba? Matatapos sa Sabado, pero humingi nga sila ng extension hanggang December 31, di ba? Pag-uusapan pa yan sa joint session nila sa Kongreso sa Sabado rin. At ang problema na naman natin dito, siyempre, yung Marawi hindi pa rin natatapos. Oo, kahapon nga napanood ko pa yung ibang reports doon na parang yung ospital, yung may-ari, di ba, ng ospital, nabawi na nila yung ospital. Kaya sira-sira na eh. Sira-sira na yung ospital. So parang ginawang logistic daw eh. May-ari, di ba? Ginawang logistic ng mga maute. O yun na nga. O, Beno, marami pa tayong kinakaharap na problema ng bansa. Anong gagawin natin, Rina? Magsimula na tayo. Magdasal, magsimula na tayo magbalita. Yes. Magandang umaga po mga sangbahay. Araw po ng Huwebes, 20 na po ng Hulyo 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon. Ako po si Jun Suriao. At ako naman si Rina Villamor Camara. Narito na po ang mga humahataw na balita. Mga hinihinalang miyembro ng New People's Army na nakaengkwentro ng Presidential Security Group sa North Cotabato kahapon, tinutugis na ng mga otoridad. Nakatakdang back-channel talk sa National Democratic Front, kinansela ng pamahalaan. Fifth round of peace talks, wala pang katiyakan kung matutuloy. Hiling ni Pangulong Rodrigo Duterte na palawigin ng 5 buwan ng martial law sa Mindanao, kinestyon ng ilang senador sa security briefing ng defense officials. Kaanak ng SAF 44 at VACC hiniling sa ombudsman na gawing homicide ang isasampang kaso laban kay dating Pangulong Aquino kaugnay ng Mama Sapano incident. Issue ng human rights violation sa bansa tinalakay sa pagdalaw ng delegasyon ng European Union kay Senator Laila De Lima sa PNP Custodial Center. At nasa 12 hanggang 15 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu mula sa Mexico, nasabat sa Pasay City. Nagsasagawa na ng pursuit operations ang militar laban sa mga armadong lalaking hinihinalang miyembro ng rebeldeng New People's Army na nakaengkwentro ng mga miyembro ng Presidential Security Group kahapon ng umaga. Ito ang hataw na balita ni Janice Inhente. Patuloy ang pagtugis ng militar sa mga hinihinalang miyembro ng New People's Army na umatake sa Presidential Security Group convoy kahapon ng umaga sa North Cotabato. Ayon sa Davao City Police Office, patungo sana sa Cagayan de Oro City ang 10 PSG members sakay ng 2 sasakyan nang harangin sa isang checkpoint sa Barangay Gambodes, Katipunan, Arakan alas 6:05 ng umaga. Ngunit nang matukoy ng PSG na hindi lehitimong Task Force Davao ang nagmamando ng checkpoint, dito na umano nagkaputukan. Accordingly, yung vehicle convoy from Panacan, Davao to CDO, so normal administrative movement coordination ng pagdating sa Arakan, napansin ng tropa na parang mayroong checkpoint, tapos medyo mabagal yung moving ng vehicle. More or less mga 50 armed men ang nagkakandak ng checkpoint. Nasawi sa engkwentro ang isang miyembro ng Citizen Armed Force Geographical Unit o CAFGU na kinilalang si Benjamin Pandya. 5 miyembro naman ng PSG ang nasugatan. 2 sa mga ito ay isinugod sa Panacan Station Hospital. Mga minor wounds lang naman. So as of now, stable naman na sila. I-cater namin sila dito ng maayos. Mula sa Davao City, ako si Janice Inhente, humahataw sa balita. Wala pang katiyakan kung kailan muling itutuloy ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at National Democratic Front. Ito ay matapos kanselahin ng pamahalaan ang nakatakdasa ng back-channel talks ngayong linggo dahil sa pag-atake ng umano'y New People's Army sa North Cotabato. Ito ang hataw na balita ni Rosalie Cox. Wala pa ring pinal na itinakdang petsa kung kailan isasagawa ng GPH at NDF peace panels ang 5th round ng peace talks. Ito'y matapos ipag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na huwag ipagpatuloy ang formal peace talks maging ang back-channel talks.
Inanunsyo ni Secretary Jesus Dureza sa kanyang Facebook account na kanselado na rin maging ang informal talks sa pagitan ng pamahalaan at komunistang grupo na nakatakda sana bago ang State of the Nation address ng Pangulo. Ayon kay Dureza, ito ay hanggat hindi tumitigil ang mga rebeldeng komunista sa pag-atake laban sa mga puwersa ng pamahalaan sa Mindanao. Bunso dito ng pinakahuling pag-atake ng puwersa ng New People's Army sa Presidential Security Group sa Cotabato kung saan 5 sa mga tauhan nito ang sugatan at isang kafgo ang nasawi, bukod pa sa 2 sundalo na nasawi rin dahil sa pag-atake sa Palawan ng mga pinaniniwala ang rebelde. Dagdag pa ng kalihim, hindi akma ang nangyayari sa grounds ngayon upang ipagpatuloy ang peace negotiations. Nakatakda sanang talakayin sa back-channel talks ang mga isyong tulad ng tigil putukan, kahilingan ng pamahalaang itigil na ng New People's Army ang pangingikil, opensiba at iba pa nitong kriminal na gawain. Nilinaw din ng opisyal na kinukonsidera rin ng pamahalaan maging ang pahayag ng CPP hinggil sa martial law. Of course, all of this are taken into account. But huwag naman kayo mag-expect na babalik sila. They have been against martial law ever since. So we're not surprised. Noong Martes, iniatas ng CPP sa NPA na paigtingin pa ang opensiba o pag-atake laban sa mga puwersa ng pamahalaan sa buong bansa dahil sa panukalang martial law extension ni Pangulong Duterte sa Mindanao hanggang sa katapusan ng taon. Mula sa Malacanang, ako si Rosalico, Zumahataw sa Balita. Let me just tell everybody that I have declared martial law for Mindanao. Kwinestyon ng ilang senador kahapon sa security briefing ng Armed Forces of the Philippines at defense officials ang pagpapalawig ng martial law sa Mindanao. Sa kabila nito, kumbinsido naman ang mga senador sa pangangailangan ng extension sa batas militar sa reyon ayon kay National Security Advisor Hermogenes Esperon. Ito ang hataw na balita ni Nel Maribuhok. Pinangunahan ni Defense Secretary Delvin Lorenzana at National Security Advisor Secretary Hermogenes Esperon ang security briefing kahapon sa mga senador. Ayon kay Senator Grace Poe, tinanong niya dito ang tungkol sa pangangailangan ng extension ng batas militar. Unang-una, ang tanong is kailangan ba? Pangalawa, kung 60 days or hanggang December. Siyempre, sinusuportahan natin ang ating mga sundalo pero naintindihan din natin ang kalagayan ng ating mga IDPs. Ilan sa mga senador ay nagpahayag ng suporta sa hiling na martial law extension ng Pangulo. We are in general in support of the extension of martial law. It will help restore peace and order in Mindanao. Nakakatulong yan, especially in the movements of armed personnel. Si Senator Risa Ontiveros naman ay hindi pa makapagdesisyon at nais pa niyang iakyat hanggang sa special joint session sa Sabado ang kanyang mga tanong. For one, hindi ko pa masabing sumusuporta ako ng extension. Naniniwala naman si Secretary Esperon na suportado ng mayorya ng mga senador ang hakbang na ito ng Pangulo. I must say that the senators are in most cases in agreement with us that we still need the martial law in Mindanao. Ang usapin sa martial law ay hindi lamang anya tungkol sa pagsugpo ng terorismo sa Mindanao, kundi sa pagsusulong rin naman ng pangmatagalang kapayapaan sa riyon. Mula sa Pasay City, ako si Nel Maribuhok, humahataw sa balita. 8 pahinang sulat ang tinanggap ng Kamara mula kay Pangulong Rodrigo Duterte kung saan nakasaad ang mga dahilan nito sa paghiling ng extension ng martial law sa Mindanao. Ito ang hataw na balita ni Joyce Balancio. Inisa-isa ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanya liham sa Kongreso ang accomplishments ng government troops mula nang ideklara ang martial law sa Mindanao. Pero sa kabila nito, kulang pa anya ang panahon at hindi pa kayang tapusin ang puwersa ng pamahalaan ang gulo sa Marawi City at iba pang bahagi ng Mindanao hanggang July 22. Ito ay base sa kanyang personal assessment at sa report at rekomendasyon ng Secretary of National Defense, AFP at PNP. Aniya sa 279 na personalidad na ipinapaaresto, nasa 12 pa lang ang
ma-neutralize ng militar at patuloy din umano ang recruitment ng mga miyembro ng Maute Group at Abu Sayyaf. Nahirapan din anya na matalo ng tropa ang Maute dahil mayroon silang high-powered at military-grade weapons. Problema rin anya ng pamahalaan ang mga pagsalakay ng Abu Sayyaf sa Sulu at Basilan, maging ang mga pag-atake ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. May foreign terrorist fighters at organisasyon din anya na tumutulong sa Maute kaya't lumalakas na kanilang puwersa. Gumagamit umano ang mga rebelde ng escape routes sa adjacent regions at provinces dahil dito 5 buwan pa ang kinakailangan ng gobyerno para matuldukan ang gulo sa Mindanao. Sa Sabado, nakatakdang talakayin at pagbotohan sa isang joint session kung pagbibigyan ba ng Kongreso ang hiling ni Pangulong Rodrigo Duterte na 5 buwang extension ng martial law sa buong Mindanao. Ipinapanawagan ng House Makabayan Bloc at New Fogao Representative Teddy Baguila Jr. na magsagawa muna ng pagdinig at security briefing ang Kamara para pag-usapan ang sitwasyon sa Marawi City. Ngunit ayon kay Majority Floor Leader Congressman Rudy Fariña, sa Sabado na lang ito gagawin dahil mas maraming miyembro ng Kamara ang wala pa sa Maynila at darating pa lang ilang araw bago ang SONA sa Lunes. Mula sa House of Representatives, ako si Joyce Balancio, humahataw sa balita. Naniniwala si House Deputy Speaker Frederick Castro na walang jurisdiksyon ang Korte Suprema na repasuhin anuman ang magiging aksyon ng Kongreso sa hiling na palawigin ang martial law sa Mindanao. Ayon naman kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, nasa poder na ng Kongreso kung gaano kahaba ang ibibigay na extension. Ito ang hataw na balita ni Roderick Mendoza. Pinal na umano ang magiging pasya ng Kongreso sa hiling ni Pangulong Rodrigo Duterte na palawigin hanggang sa Disyembre ang martial law sa Mindanao. Ayon kay House Deputy Speaker Congressman Frederick Castro, hindi na pwedeng reviewin kahit ng Korte Suprema ang desisyon ng Senado at Kamara. Ngayong Sabado na magdaraos ng special joint session ng Kongreso bago mapaso ang orihinal na deklarasyon ng martial law. Ayon sa saligang batas, sinasabi doon na ang extension is the sole prerogative ng Congress. Kaya ngayon kung ang Kongreso lamang ang may kapangyarihan upang ibigay ang extensyon na hinihingi ng Pangulo o ng Executive Department ng ating pamahalaan, paano ito re-reviewin ng Supreme Court? Nasa kapangyarihan din anya ng Kongreso kung gaano katagal ang ibibigay na extension. Ang mahalaga ayon sa kongresista ay sapat ito upang makamit ang layunin ng batas militar na sugpuin ang banta ng Maute ISIS at iba pang armadong grupo. Ang saligang batas ay walang sinasabi na ang extension ay 60 days lang. Kaya ito ay iniiwan sa pagdesisyon ng Congress kung gaano katagal ang kailangan. Sang-ayon dito, si Justice Secretary Vitaliano Aguirre, 5 buwan ang hinihinging extension ng Pangulo, ngunit ayon sa kalihim, hindi labag sa konstitusyon kung higit pa rito ang ibibigay ng Kongreso. I believe that the request of the President is very reasonable, justifiable. Nung unang pa man, at first instance, pwedeng sinabi ng Congress na 1 taon ang binibigay namin sa Pangulo for martial law. Pwede yun. Mula sa lungsod ng Maynila, ako si Roderick Mendoza, humahataw sa balita. Mananatili muna sa Davao City si Pangulong Rodrigo Duterte habang naghahanda para sa kanyang State of the Nation address sa Lunes. Ayon sa Malacanang, walang schedule ng anumang activity ngayong araw ang Pangulo. Ngunit hindi rin tiyak kung kailan luluwas pa Maynila ang Pangulo para sa hiling nitong special joint session sa Kongreso kaugnay ng 5 buwang extension ng martial law sa Mindanao. Ayon naman kay Presidential Communications Secretary Martin Andanar, pupunta sila sa Davao City para sa pagsasapinal ng talumpati ng Pangulo sa SONA. Bibigyan din nila ito ng briefing hinggil sa technical production ng Presidential Communications para sa isasagawang SONA sa July 24. Bagsak ang ibinigay na grado ng Ibon Foundation sa 1 taon ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Malaking nakapagpababa umano sa rating ng performance ito ay ang tila kinopyang polisiya sa pagpapatakbo ng ekonomiya. Ito ang hataw na balita ni Ray Pelayo.
Hindi kumbinsido ang grupong Ibon sa performance ng Duterte administration sa loob ng isang taon. Tinukoy nito ang pagbaba umano ng bilang ng mga may trabaho sa bansa na nabawasan pa ng halos 400,000 base sa datos na nakuha nito sa Philippine Statistics Authority. Noong 2016 din nila ay nasa 2.1 million ang mga bagong OFW. Isang indikasyon umano ito ng krisis sa ekonomiya. May 4.6 million unemployed and discouraged workers in the country ngayon. Malayong-malayo yan sa official unemployment figure na less than 3 million. Questionable rin umano ang iniulat ng DOLE na libo-libo ang naging regular na trabaho dahil sa kampanya ng pamahalaan laban sa kontraktualisasyon. Actually, ni-regularize siya on paper pero hindi pa rin nakukuha yung actual ng mga benefits. Kung hindi umano magbabago ng estratehiya ang administrasyon sa pagpapatakbo ng ekonomiya, ay mauuwi din ito sa wala. Positibo naman ang marka ng Ibon sa free irrigation para sa mga magsasaka. Subalit dapat anilang dagdagan pa ito ng ibang suporta gaya ng libreng pataba. Sa gradong 10 ay binigyan ng Ibon ng 5 ang Duterte administration bilang pagsusuma sa performance nito. Mula sa Quezon City, ako si Ray Pelayo, humahataw sa balita. Umaapela ng tulong ang kapatid ng isang overseas Filipino worker upang maiuwi na ang bangkay ng kanyang ate. 4 na buwan makalipas ang pagkamatay nito. Ito ang hataw na balita ni Aiko Miguel. Hindi pa rin naiuuwi ang mga labi ni Princess Dagok, ang 26 anyos na OFW na nasawi sa Al Madina, Jeddah, Saudi Arabia dahil sa heart failure. 4 na buwan na ang nakalipas. Kaya naman inilapit na kahapon ng Ako OFW Incorporated ang kaso ni Princess sa DOLE upang ma-repatriate ito. It's just a matter of talagang documentation, kung medical legal, parang ang tagal ng 4 months para maasikaso yung medical legal na kinakailangan para maklear yung bangkay para ma-repatriate. Ayon sa kapatid ni Princess, March 28 nang abisuhan sila ng local agency nito tungkol sa nangyari. Anya ngayon ay hindi na nakikipag-ugnayan ang recruitment agency ni Princess sa kanilang pamilya. Before, hindi tinatext pa nila ako, sabi nila yung lahat daw ng gamit ni ate nasa embassy na. Then nung tinanong ko, patulungan naman ako kasi yung medical legal daw ni ate yung hinihintay kaya hindi siya mapauwi dito sa ano. Hanggang ngayon, hindi na po nila ako iniintindi ng agency. Umaasa ang pamilya ni Princess na maiuwi na ang kanyang bangkay sa lalong madaling panahon. Nagbigay naman ng kasiguruhan si DOLE Secretary Silvestre Bello III sa Ako OFW Group na tutulong sa repatriation ng mga labi ni Princess. The good secretary said ibigay sa kanya yung detalye and then his office will be the one to directly monitor on the progress of the repatriation. Mula sa Maynila, ako si Aiko Miguel, humahataw sa balita. Nasabat ng mga otoridad ang nasa 12 hanggang 15 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu mula sa bansang Mexico. Ipinasok ito sa bansa sa pamamagitan ng courier service. Narito ang ulat ni Rajel Adora. Nasabat ng mga operatiba ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group ang nasa 12 hanggang 15 milyong pisong halaga ng shabu sa releasing area ng isang courier service sa Pasay City. Ayon sa otoridad, nakatanggap sila ng isang foreign intelligence report na may illegal na droga na nakapangalan sa isang alias James Corpus na dumating sa bansa. Idineklara ng sender ang package bilang adhesive gamit sa construction. Ngunit nang buksan ito ay tumambad ang nasa 20 tubo na may lamang illegal na droga. Ayon sa otoridad, July 9 pa dumating ang package galing Santa Rosa, Mexico. Sa tulong ng international counterparts nga, binigyan tayo ng information na may parating na shipment ng illegal drugs coming from Mexico. So, inaksyonan ng task group yun. Then, na-verify through customs nga, x-ray and physical examination na may laman nga siya na illegal drugs. Kagabi nang dumating si Corpus sa tanggapan ng courier service upang i-claim ang package, ay agad itong inaresto ng operatiba ng NAIA DITG. Itinuro naman ito ang mga kasamahan na nasa isang sasakyan na agad din dinampot ng mga otoridad. Pansamantalang nakahold ang mga suspect sa opisina ng NAIA DITG at nakatakdang ilipat sa PIDEA detention sa Bikutan para sa karagdagang investigasyon. Rajel Adora, humahataw sa balita.
Dalawang lalaking naaktuhang nagpa-pot session sa isang parke sa Baguio City ang inaresto ng pulis. Narito ang ulat ni Bradley Robuza. Sa tulong ng isang concerned citizen, naaresto ng Baguio City Police ang dalawang lalaking nahuli sa aktong gumagamit ng ilegal na droga sa isang bahagi ng Lions Park, Burnham, Legarda, Baguio City, pasado alas 3 kahapon ng hapon. Kinilalang mga sospek na sina Philip Jan Villanueva, 30 years old, taga Aurora Hill, Baguio City, at Alexander Jigs Gabor, 25 years old, taga Upper QM, Baguio City. Na-monitor natin sila kanina dito na meron silang kakaiba silang ginagawa at merong transaction sila. So, in-inform natin yung Baguio PNP para matignan kung ano ang ginagawa nitong dalawa. So, nakita nga natin na merong mga nakapkap sa kanila ng mga allegedly na mga marijuana. So, at around 3 o'clock PM kanina, may isang concerned citizen na dumulog sa ating personnel na naka-assign dito sa may bandang BGH Rotunda. Sinabi niya na may dalawang lalaki doon sa Lions Park na nagpa-pot session. And there nakita nila na undak na may hawak yung lalaki ng pipe with marijuana. Nakumpiska sa mga sospek ang 4 na pakete ng dried marijuana leaves, 1 rolled transparent plastic with marijuana dried leaves, 2 glass pipe with marijuana leaves, 1 double-bladed knife at iba pang drug paraphernalia. Sa kasalukuyan ay nasa kustudiya na ng Baguio City Police Office ang dalawang sospek at sasampahan ng paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Baguio City, ako si Bradley Robuza, humahataw sa balita. Kaanak ng SAF 44 at VACC hiniling sa Ombudsman na gawing homicide ang isasampang kaso laban kay dating Pangulong Aquino kaugnay ng Mama Sapano incident. Issue ng human rights violation sa bansa tinalakay sa pagdalaw ng delegasyon ng European Union kay Senator Leila de Lima sa PNP Custodial Center. Panghuhuli ng LTFRB sa mga kolorum na Transport Network Vehicle Services simula sa July 26. Hindi muna itutuloy dahil sa ihahaing motion for reconsideration ng mga Transport Network Company. At konstruksyon ng 1.6 billion peso BGC Ortigas Bridge sisimula na sa susunod na buwan. Bagong infrastructure project ng DPWH, inaasahang makababawas ng volume ng mga sasakyan sa EDSA. Sa detalye po ng mga balita, nagtungo sa Office of the Ombudsman ang mga kaanak ng SAF 44 upang hilingin na itaas sa homicide ang kaso na isasampa laban kay dating Pangulong Benigno Aquino III ugnay na madugong Mama Sapano incident. Ito ang hataw na balita ni Grace Casin. Hindi matanggap ni Aling Felicitas, isa sa mga magulang ng SAF 44, ang aniya tila pagpapawalang sala ng Office of the Ombudsman kay dating Pangulong Benigno Aquino III sa kaso kaugnay sa pagkamatay ng kanilang mga anak nang ibaba sa graph ang kaso laban sa dating Pangulo. Kasama ang Volunteers Against Crime and Corruption, naghain sila ng motion sa Office of the Ombudsman para hilinging itaas sa 44 counts ng reckless imprudence resulting to homicide and usurpation of authority ang kaso laban sa dating Pangulo at kinadating PNP Chief Alan Purisima at dating SAF Director Getulio Napeñas. At hanggang ngayon po, masakit sa amin. Hindi po kami makapag-move on. Lalo't-lalo na nakikita namin ang mga apo namin. Lumalaki po sila. Hinahanap po nila ang kanilang mga ama. Maging si Justice Secretary Vitaliano Aguirre ay nagsabing maliit ang kaso at posibleng hindi nito ikakukulong. Masyadong maliit ngayon at as a matter of fact, alam naman natin available yun. Ayon naman kay Attorney Abigail Valte, tagapagsalita ni Aquino, nasa pagpapasya pa rin ng Ombudsman ang resolusyon ng kaso. Sina Peñas naman giniit na ang dating Pangulo ang may pananagutan sa pagkamatay ng mga miyembro ng SAF. Tanong lang yan ako ba pumatay sa anak nila? Sa mga tao ko? Hindi. Ayun ang tanongin natin kay Presidente Pinoy kasi nasa Zamboanga siya. Yun ang pananagutan niya. Bakit hindi siya nag-provide ng tulong from the morning hanggang hapon?
Samantala kahapon nakapaghain na rin ng motion ng kampo ni Aquino sa Ombudsman kaugnay ng kasong isinampa laban sa kanya. Mula sa Quezon City, ako si Grace Casin, humahataw sa balita. Bumisita ang delegasyon ng European Union kay Senator Laila De Lima sa PNP Custodial Center kahapon upang talakayin ang mga issue na may kinalaman sa human rights. Ito ang hataw na balita ni Rajel Adora. Pasado alas 3 kahapon nang dumating sa PNP Custodial Center ang European Union delegation upang bumisita kay Senator Laila De Lima. Kabilang dito ang 4 na miyembro ng European Parliament mula sa Subcommittee on Human Rights, kasama si Acting EU Ambassador to the Philippines Matthias Lenz. Nais ng EU na kamustahin ang kalagayan ng senadora sa loob ng detention facility. She seems very good and strong, and we discussed her situation, and she didn't complain on the police in her detention. She said they're taking care of her there. But she says that she would love to go to her family, and she also would love to go to her work to vote in the Senate. Sa pagdalaw ng EU delegation na pag-usapan ang panukalang pagbuhay sa death penalty at ang pagpapababa sa minimum age of criminal responsibility. Express our concerns as parliamentarians in Europe about the case of De Lima, of course, because we had a resolution, and also some other issues that is of our concern on human rights. Ikinatuwa naman ni De Lima ang pagbisita ng EU sa kanya. Sa inilabas na pahayag ng senadora, pinasalamatan nito ang pagmamalasakit at suporta sa kanya ng grupo at sa paniniwala nito na fabricated o gawa-gawa lamang ang mga ebidensya laban sa kanya. Rajel Adora, humahataw sa balita. Nakatakdang maghain ngayong araw ng motion for reconsideration ng pamunuan ng Grab Philippines upang hilingin sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board na pansamantalang suspindihin ang panguhuli sa mga kolorum na Transport Network Vehicle Service simula July 26. Ito ang hataw na balita ni Joan Nano. Inanunsyo kahapon ng country head ng Grab na si Brian Cruz sa kanyang social media account ang nakatakdang paghahain nila ngayong araw ng motion for reconsideration sa LTFRB. Ito'y upang hilingin sa ahensya na pansamantalang suspindihin ang gagawing panguhuli sa mga kolorum na Transport Network Vehicle Services simula sa July 26. Kahapon nakipagpulong ang LTFRB at mga kinatawan ng Uber at Grab kina Senator JV Ejercito at Senator Grace Poe kung saan napagkasunduan ang posibilidad ng paghahain ng motion for reconsideration ng mga TNC. Sa oras na ma-file ang MR sa LTFRB, pansamantalang mapipigil ang kautusan ng ahensya sa panguhuli ng mga kolorum na TNVS habang hindi pa nadedesisyonan ang motion ng mga TNC. The filing of a motion for reconsideration, it technically holds in abeyance whatever order is in place because it is not yet final, because the other pleading has to be settled first, which is in this case is the MR. Ayon sa LTFRB, kinakailangang maihain ang mosyon ng Grab at Uber bago sumapit ang July 26. Well, it will prolong. No? Sabi naman ng LTFRB, they will not execute first kasi nga meron ng MR. So at least yung Uber and Grab will still be allowed, no? Muli namang umapila ang LTFRB sa mga TNC na itigil na ang pagtanggap ng mga bagong aplikasyon maging sa online upang hindi na paasahin pa ang iba pang mga driver na nais mag-apply. Samantala, naglagay naman ng one-stop shop sa central office ng LTFRB kung saan maaaring mag-apply ng renewal ng Provisional Authority at Certificate of Public Convenience ang mga TNVS driver. Ayon sa LTFRB, minamadali na nila ang pagpuproseso sa halos 11,000 mga nakabinbing aplikasyon prangkisa ng mga TNVS. Dagdag pa rito ang 3,000 mga driver na una nang naisyuhan ng prangkisa bago pa naipalabas ang moratoryo. Mula sa Quezon City, ako si Joan Nano, humahataw sa balita. Nanawagan naman ang ilang senador sa LTFRB at sa mga stakeholder na agad resolbahin ang usapin ng transport network companies at pag-usapan ng posibleng mga kasunduan na papabor sa lahat. Ito ang hataw na balita ni Nel Maribuho.
Umapela si Senator Ralph Recto sa Malacanang na panghimasukan na ang usapin sa proseso ng pagbibigay ng prangkisa sa mga transport network company. Ayon kay Recto, dapat nang ituring na transport crisis ang issue dahil posibleng makaapekto ito sa milyong commuters na tumatangkilik sa Uber at Grab. Nais naman ni Senator Bam Aquino na magkaroon ng public hearing tungkol sa usapin dahil publiko ang pangunahing naapektuhan nito. Ayon naman kay Senator Sani Angara, dapat magkaroon ng kasunduan na magiging katanggap-tanggap sa dalawang panig. Kaugnay nito, dalawang resolusyon ang inihain ngayon sa Senado upang imbestigahan ang pagbibigay ng prangkisa ng LTFRB sa TNV. Nais naman ni Senate Committee on Public Services Chairperson Grace Poe na alamin mula sa LTFRB ang punot dulo ng isyung ito. Sinasabi ng LTFRB, hindi sila kompleto sa kanilang papeles. So, temporary kanilang hindi sila pwede mag-operate. Nandun na ako, pero bakit ang bagal mag-issue ng permit sa kanila? Sinong nagkukulang sa kanila? Makikiusap rin anya muna siya sa ahensya ng moratorium sa kanilang mga hakbang laban sa mga transport network vehicles. Ako, aapila ako sa LTFRB na habang sinusuri itong problema na ito, huwag silang bastang suspinde ng suspinde. Kasi ang daming mawawalan ng masasakyan. Mula sa Pasay City, ako si Nel Maribuhok, humahataw sa balita. Ipinasara na kahapon ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang ilang mga bus terminal sa Quezon City dahil sa kawalan ng kaukulang permit at patuloy na paglabag sa nose-in, nose-out policy. Ito ang hataw na balita ni Joan Nano. Hindi na maaari pang makapag-operate simula pa kahapon ang Roro Bus Transport Terminal sa bahagi ng Cubao Main Avenue sa Quezon City. Ipinasara ito ng MMDA at Quezon City Local Government dahil hindi kumpleto ang kanilang business permit. Kasama rin sa mga ipinasara ang DLTB bus line sa kanto ng EDSA Timog Avenue dahil ginagawa rin umano nitong garahe ang kanilang terminal na labag sa kanilang business permit. Ayon sa MMDA, labis na panahon na ang ibinigay sa mga may-ari ng mga nasabing bus company upang ayusin ang kanilang terminal, kaya't napapanahon na upang patawan ang mga ito ng karampatang aksyon. Sa totoo lang, napakatagal na ito, taon na ito, di ba? Na paulit-ulit na lang, hindi na tutuloy. So this time itutuloy na natin. Alam na ng mga bus terminals na yan na may problema sila. Hanggang ngayon hindi nakakasunod. Binigyan naman ng 5 araw na palugit ang Dimple Star bus line upang ipaliwanag sa MMDA kung bakit hindi dapat tuluyang isara ang kanilang terminal. Pero katwiran ng isa sa mga katiwala ng bus terminal, ready na po kami yan lahat. Nasa plano na po yan lahat. Meron na po kaming kwan dyan na ipapagawa po yan. Meron na po yan. Papagawa lang po namin yan. Kasi nakasked na po yun. Ilang mga pasahero ng Dimple Star at Roro Bus Transport ang nadismaya matapos na maantala ang kanilang pagbiyahe dahil sa biglaang pagpapasara ng MMDA sa mga terminal. Bukod sa mga ipinasara, inisyuhan na rin ng final closure notice ang 7 pang bus terminal sa Quezon City dahil sa patuloy na paglabag ng mga ito sa nose-in, nose-out policy. Banta ng MMDA sa mga ito sa oras na makatanggap muli sila ng sumbong na hindi pa rin nakasusunod ang mga ito sa regulasyon ay tuluyan ng ipapasara ang kanilang mga terminal. Mula sa Quezon City, ako si Joan Nano, humahataw sa balita. Sisimula na sa Agosto ang konstruksyon ng 1 kilometrong overpass mula sa Ortigas hanggang BGC. Ayon sa DPWH, makatutulong ito upang mabawasan ang mabigat na volume ng mga sasakyan na dumaraan sa EDSA. Ito ang hataw na balita ni Maki Libradilla. Isinagawa kahapon ng groundbreaking ceremony ng 1.6 billion peso 4-lane BGC Ortigas Bridge. Ayon kay DPWH Secretary Mark Villar, sa pamamagitan ng tulay na ito, 12 minutes na lang ang biyahe mula Ortigas hanggang Taguig City. Makakatulong din umano ito upang mabawasan ng 25% ang volume ng mga sasakyang dumadaan sa EDSA. From BGC, dadaan ka sa EDSA, dadaan ka pa sa Guadalupe. At alam naman natin kung gaano ka-congested ang Guadalupe Bridge. So ito, at least makakatulong sa decongestion ng EDSA. Magandang balita naman ito para kay Alcer dahil inaabot siya ng halos 1 oras mula Ortigas papunta ng Global City. Pagka-traffic, halos inaabot kami ng 40 minutes. Isa lang ang BGC Ortigas Bridge sa 14 na tulay na proyekto ng DPWH upang masolusyonan ang matagal ng problema sa matinding traffic sa Metro Manila.
Humingi naman ng pag-unawa ang DPWH sa publiko sa inaasahang mabigat na trapiko habang isinasagawa ang konstruksyon. We'll do our best to minimize yung traffic caused by construction. Ginagawa naman namin to para sa long term. Saan nyo naman po na walang maraming proyekto ang DPWH at ang DOTR para finally lumuwag ang traffic natin sa Metro Manila. Maki Libradilla, humahataw sa balita. Ilang araw bago mapaso ang 60-day period ng martial law sa Mindanao, nanawagan ng Armed Forces of the Philippines sa publiko na ugaliin ang pakikipagtulungan sa mga otoridad para sa kaligtasan o yung tinatawag na shared responsibility in security. Ito ang hataw na balita ni Lea Ilagan. Hindi lamang trabaho ng mga uniform personnel ang pagbabantay ng seguridad. Ayon kay AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla Jr., ang kaligtasan ng komunidad ay responsibilidad ng bawat isa. Kaya naman, palawigin man o hindi ang batas militar sa Mindanao, nanawagan ng AFP sa publiko na ipagpatuloy ang kooperasyon nito upang matiyak ang seguridad. Again, we call on everyone to unite against this common threat of terrorism. Because if we work together, we can secure and keep our communities safe from all kinds of threats. Ayon kay Padilla, kailangang maging alerto, mapagmasid at mapagbantay ang bawat isa upang hindi makaporma ang mga nais na manggulo o gumawa ng masama. Ano ba mang mong kahinahinalang mga tao na nariyan sa kanilang paligid o mga bagong mukha o mga bagay na iniiwan at kanilang nalalaman ay ipasa na kagad ang impormasyon sa ating mga otoridad. Bagamat wala naman aniya silang namomonitor na banta sa seguridad sa mga pangunahing lungsod sa bansa, ay mas makabubuti pa rin maging laging handa. But then again, as I mentioned, the threat never stops. There will always be threat coming from anywhere, any time of the day, any time of the week. And hence, the issue here is readiness. Mula sa Campo Aguinaldo, ako si Lea Ilagan, humahataw sa balita. Sasailalim sa 3 buwang livelihood training ng TESDA ang skilled workers na lumika sa Marawi at ngayon nanunuluyan sa Iligan City. Ito ang balita ni Weng Fernandez. Nasa 2,000 skilled workers na internally displaced persons o IDPs ang pagkakalooban ng libreng training ng TESDA sa Iligan City. Ito'y upang matulungan silang makapaghanap buhay at kumita pagkatapos ng training. Kabilang sa training ang massage therapy, baking, food processing, dressmaking at beauty care services. Maaari din silang magsanay sa mga trabahong may kinalaman sa construction. Ayon sa mga sasailalim sa training, malaking tulong ito upang hindi na sila umasa sa relief goods para makaraos ang kanilang pamilya. Dressmaking is pwede namin siyang gawing negosyo namin pag matuto kami. Ay, ang nauna ay driving. Baka makakuha kami ng parang certificate para sa pag-apply sa abroad. Ayon kay TESDA Secretary Giling Mamunjong, ang training ng skilled workers ay paghahanda na rin para sa malawakang rehabilitasyon sa Marawi City. Department of Labor, Department of Agriculture, napakaraming opisina involved. Nakahanda naman ang Philippine Chamber of Commerce at iba pang ahensya ng pamalaan na tumulong sa pagbibigay ng trabaho pagkatapos ng training. Ang Skills and Livelihood Training ng TESDA ay tatagal ng 2 hanggang 3 buwan, depende sa kurso ng mga IDPs. Mula sa Iligan City, ako si Weng Fernandez, humahataw sa balita. Ipinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagtataas ng employment compensation funeral benefits para sa mga empleyado sa pribado at pampublikong sektor. Sa bisa ng Executive Order No. 33, gagawin ng 30,000 piso ang dating 20,000 pisong benepisyo ng mga dependent ng SSS members na namatay. Batay naman sa pag-aaral ng SSS at Government Service Insurance System, kayang sustentuhan ng state insurance ang pagtataas ng funeral benefits nang hindi itinataas ang kontribusyon ng mga miyembro nito. Muling binigyan din ng Department of Labor and Employment na walang babayaran ang mga overseas Filipino worker na sa ilalabas ng OFW ID card. Ito ang hataw na balita ni Aiko Miguel. Sinubukang mag-apply ng OFW advocate na si John Leonard Monterona
sa idol.ph website noong July 14. Lumabas na may kailangan siyang bayaran na 701 pesos, 501 pesos para sa ID card at 200 pesos para sa delivery charge. Taliwas ito sa unang sinabi ng Labor Department na libre ang OFW ID card. Humingi tayo ng clarification kay Dole Secretary Silvestre Bello III kung ano nga ba talaga ang tunay na sitwasyon. Kung meron nga bang bayad ang IDOLE o libre ito. Dahil kung merong bayad ito, well definitely tututol tayo. Nilinaw naman ni Dole Secretary Silvestre Bello III na ang idol.ph website ay isang test run pa lang. The activation of the website and availability of the card, including the corresponding guidelines, will be announced once the thorough test run of the system is completed. Ayon pa sa Dole, ang mga recruitment agency ang sasagot sa ID ng mga OFW. Sila ang agent, representatives ng employer. Because we cannot talk to the employer who is abroad, di ba, and tell them you have to pay. Because they have an agency agreement, so they act on behalf of the employers. Nakipagpulong naman ang Coalition of Licensed Agencies deploying service workers o CLADs sa Dole dahil problema nila kung paano ito popondohan. Buong pagkakaintindi po ng OFW at kaming mga recruitment practitioner, ito ay libre kasi free, it's a gift. However, meron ngayon pong lumalabas na mga payment na shoulder ng recruitment industry. Ito po ay magkakaroon po kami ng malawak na konsultasyon. Mula sa Maynila, ako si Aiko Miguel, humahataw sa balita. Mga kasino kabilang na sa sakop ng Anti-Money Laundering Act. Listahan ng regular at special holidays para sa taong 2018, inilabas na ng Malacanang. Normal na supply ng kuryente sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol sa Visayas, target na maibalik sa July 31. At paghahanda para sa tatanghaling kauna-unahang bayani ng komunidad o the One Humanitarian Awardee sa bansa, pasisimulan ng Rotary International sa Agosto. Sa detalye po ng mga balita, inaprubahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act No. 10927 na ibinibilang na ang casino industry sa mga nasakop ng Anti-Money Laundering Act of 2001. Ito ay upang matiyak na hindi magagamit ang mga casino bilang money laundering site o pagpapasok ng pera mula sa mga iligal na gawain. Sa ilalim ng batas, itinuturing na sakop ang mga casino, maging ang mga internet at ship-based casinos kung saan mayroong cash transactions para sa mga gaming operation. Ang alinmang casino na may cash transaction na higit sa 5 milyong piso o kahalintulad na halaga sa foreign currency ay dapat nang ituring na covered transaction sa ilalim ng Anti-Money Laundering Council. Inilabas na ng Malacanang ang listahan ng regular at special non-working holidays para sa taong 2018. Batay sa Proclamation No. 269 na nilagdaan ni Pangulong Duterte, 10 regular holidays at 8 special non-working days ang aasahan ng ating mga kababayan sa susunod na taon. Bukod pa ito sa idedeklarang national holiday para sa observance ng Idil Fitir at Idil Adha. Samantalang mayroon ding 9 na long weekend na aasahan ng publiko sa susunod na taon. Puspusan na ang isinasagawang power restoration procedure ng National Grid Corporation of the Philippines at Department of Energy sa mga lugar na sa Visayas na naapektuhan ng malakas na lindol. Target ng mga ito na maibalik sa normal ang supply ng kuryente bago mag-Agosto. Ito ang hataw na balita ni Maki Libradilla. Sari-saring infrastruktura at equipments sa mga power plant at substation ang nasira nang tumama ang 6.5 na lindol sa Visayas noong July 6. At dahil sa manipis na supply ng kuryente, hanggang ngayon ay nakararanas pa rin ng rotational brownout sa Leyte, Samar at Bohol. Sa ngayon, 61% o katumbas ng 155 megawatts lang ang supply ng kuryente sa mga apektadong lugar. Ngunit sa darating na linggo, inaasahang tataas ito ng 76% o 195 megawatts dahil sa karagdagang 40 megawatts na maipuproduce ng power plant sa Tongonon, Leyte.
dumating na rin sa Ormoc ang transformer na bubuo sa 100% supply ng kuryente sa mga apektadong lugar sa Visayas. Pagdating po ng July 31, Lunes, kung gumagana na yung nilipat nating transformer from Compostela, Cebu, papuntang Ormoc Substation, we will hit the 100% requirement. Subalit ayon sa DOE, remedyo lang ang restorasyon na ito. It's a combination of bypass, reconfiguration, retoke dito, retoke dyan, para mapabilis yung pag-deliver ng kuryente. Pero yung talagang matibay na sistema na maayos yung T1 to T6, maayos yung mga planta, yung transformer na nahulog sa bangin, tinitingnan natin yung 180 days. Samantala, pinag-aaralan pa ng DOE, NGCP at National Electrification Administration kung ipapasa sa consumers ang restoration expenses. Maki Libradilla, humahataw sa balita. Alamin na natin ang sitwasyon ng trapiko sa mga oras na ito mula kay Grace Casin Live. Yes, Grace, magandang umaga. Yes, magandang umaga sa iyo, Monica. Build up na nga ang traffic sa ilang malansangan sa EDSA. Para po sa mga motorista na nadaan sa EDSA, silipin po natin ang kasalukuyang sitwasyon ng daloy ng trapiko. Kung kayo po ay babaybay ng southbound ng EDSA, ay magsisimula na po ang mabagal na usad ng mga sasakyan sa area po ng Kamuning. Moderate to heavy traffic na po dyan. Dire-diretso na po yan hanggang sa area ng Shaw Boulevard. Bahagyang luluwag po sa Pioneer Boni. Pero pagdating niyo po ng Kalayaan Estrella sa area ng Buendia, ay mabagal na po muli ang usad ng mga sasakyan. Subalit luluwag po yan pagdating niyo ng Malibay hanggang sa area po ng FP Harrison. Subalit ang Roas Boulevard ay unti-unti na rin pong nagbe-build up ang daloy ng trapiko. Sa mga dadaan naman po ng northbound ng EDSA, nagkakaroon lamang po ng mabagal na usad ng mga sasakyan sa area po ng FP Harrison, ang Magallanes hanggang Pasay Road, gayon din po ang Kalayaan Estrella hanggang sa area po ng Orense. Subalit ang Guadalupe hanggang Reliance ay maluwag at muli pong babagal yan pagdating po ng Shaw Boulevard hanggang sa area ng Santolan. At luluwag na po ang mula sa area ng Main Avenue hanggang sa Balintawak. Samantala, silipin naman po natin ang ating mga live traffic points ngayong umaga. Unahin na po natin ang EDSA Q-Mart ay ang lane po na papunta ng Cubao ay heavy traffic na po. Subalit ang kabilang lane naman po, ang northbound ay maluwag na po ang daloy ng trapiko. Samantala, ang EDSA Bagong Baryo naman po, yung papunta po ng monumento sa mga sasakyan ay maluwag po ang daloy ng trapiko. Gayon din po ang kabilang lane, ito naman po yung papunta sa Balintawak, Muñoz. Samantala, sa area naman po ng Alabang Zapote Road, ang going to Muntinlupa ay maluwag pa po ang daloy ng trapiko. Subalit ang papunta po ng Ayala, Alabang ay unti-unti na pong nagbi-build up ang daloy ng traffic. Monica, ngayong araw na ito ay bawal muna sa lansangan ng mga plaka na nagtatapos sa 7 at 8. Simulan kanina ang alas 7 na umaga hanggang mamaya namang alas 8 ng gabi. Yan po muna ating gabay sa lansangan ngayong araw. Balik sa iyo. Maraming salamat sa iyo, Grace Casin, live na nag-uulat mula sa My PhilAm. Samantala, alamin na rin natin ang magiging taya ng panahon sa buong maghapon. Mula naman kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, kanina nasilip ko medyo parang makulimlim ang ating langit. And even kahapon na umaga naging maulan tayo. So ano ba ang nagiging sanhi niyan? Yes, yung Intertropical Convergence Zone pa rin, Monica. At sa ngayon, kasakop-sakop na itong Metro Manila sa mga pagulan na expect natin na dahil sa epekto nitong Intertropical Convergence Zone, malaking bahagi pa rin ng ating bansa ang maapektuhan nito hanggang sa area ng Visayas and Mindanao, Monica. So, gaano pa natin katagal expect yung gantong weather, Ray? Posibleng kung sinasabi ng pag-asa, maaaring itong weekend natin, maranasan pa rin natin itong Intertropical Convergence Zone. At ngayon nga, kung titignan natin Doppler radar natin, tsaka yung satellite imagery, napakaulap ng halos malaking bahagi ng ating bansa. And by weekend, Monica, maaaring early next week, ay posibleng merong mabuo na isang bagyo. Pinapakita ng simulation ng European model, no? Sabi sa windy.com, makikita natin na merong posibleng mabuo na bagyo dito sa may dagat Pasipiko at maaaring ito ay tumahak dito sa may silangan ng ating bansa. At pag-ibayuhin ito, yung southwest monsoon o habagat, makaka-apekto to sa ating bansa. Kung ito ay matutuloy na mabubuo base dito sa pinapakitang model,
ng European Meteorological Agency. At sinasabi rin ng Pag-asa, meron talagang posibilidad na may bagyo na mabuo dito sa may dagat Pasipiko, Monica. Pero base dyan sa ipinakita mo, Ray, parang hindi naman magla-landfall, no? Ang pinaka-effect lang nito, Monica, medyo malakas yung higop nito dito sa may ating southwest monsoon o yung habagat. At alam naman natin, pag malakas yung habagat natin, malaki ang chance na magkaroon tayo ng mga pagbaha kahit hindi tayo direktang naapektuhan ng circulation o nung bagyo kahit hindi man ito mag-landfall o tumama sa ating bansa. Pwede magpabaha yung mga pag-ulan na posibleng idulot nitong habagat o southwest monsoon. So kailan most likely, Ray, mararamdaman kung sakali maging bagyo yan, yung epekto sa ating bansa? Sa ipinapakita nitong model, maaaring by Sunday ay mag-umpisa ng mag-circulation kung matutuloy ito. Kung sinasabi lang ng models na kung matutuloy ito ay maaaring ito ay mag-umpisa ng Monday. So by Wednesday, maaaring maramdaman na ito yung paghatak nito dito sa may southwest monsoon. Habagat kung hindi magbabago yung direksyong ipinapakita nito dito sa models ng European. So hindi pala masyadong advisable na mga outdoor activities ngayong weekend, medyo maulan. Medyo maulan. Ganun ang ating nakikita. Sige, Ray, pakibigay na magiging taya na panahon sa buong maghapon. Narito po detalye sa ating ulat panahon, yung Intertropical Convergence Zone na naka-apekto nga po sa may area ng Southern Luzon, sa Visayas at maging sa area po ng Mindanao. At sa forecast ng Pag-asa, ang area po ng Metro Manila, kasama na po ang Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Aurora, Bataan at Zambales, makakaranas po ng makulimlim na papawarin at meron po niyang mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan. Sa nalabing bahagi ng Luzon, makakaranas naman po ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Sa area po ng Science Garden sa Quezon City, maaari pong umabot sa 30 degrees Celsius ang temperatura ngayong araw, gayon din po sa Puerto Princesa. Pero sa Tuigaraw hanggang 33 degrees Celsius. Yung Panet Negros Island sa may Western Visayas, makakaranas din po ng light to moderate rain, samantalang Cebu, buong Central Visayas, and then yung Samar at Leyte area ay makakaranas naman po ng rain showers and thunderstorms. Sa Iloilo City hanggang 29 degrees Celsius ang posible pong maitalang pinakamataas na temperatura ngayong araw, 32 sa Metro Cebu and 30 sa may area po ng Tacloban City. Ang area po ng Zamboanga Peninsula sa may Mindanao ay makakaranas din po na makulimlim na papawarin at meron po diyang hanggang sa katamtamang mga pagulan. Mas malaking bahagi naman ng Mindanao makakaranas po ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Sa Cagayan de Oro City, Metro Davao, Zamboanga City hanggang 32 degrees Celsius ang posible pong maitalang maximum temperature ngayong araw. Samantala, ang atin pong sunrise, 5:36 a.m. Atin naman pong sunset, 6:29 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Wala man po tumara, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik po sa inyo dyan. Maraming salamat sa iyo, Ray Pelayo, live na nag-uulat mula sa UNTV Weather Center. Mga balita naman sa iba't ibang panig ng bansa ang ihahatid sa atin ng ating Balitang Prom Day. Mula sa Calamba, Laguna, alamin natin kay Sherwin Kulubong ang mga balita sa Luzon. Magandang umaga, Sherwin. Magandang umaga, June. Magandang umaga sa ating mga kasangbahay. Narito na mga balita sa Luzon Region. Formal nang binuksan ang command center sa Angeles City, Pampanga na magagamit sa panahon ng kalamidad, pagsugpo ng krimen at pag-aayos sa lagay ng trapiko sa syudad. Ito ang hataw na balita ni Joshua Antonio. Fully operational na ang Gyutamo Interconnected Command Center ang mayakiting kilub ng City Hall ng Angeles City, Pampanga. Iti magsilbing matara ding otoridad karing panahon ng kalamidad, aksidente o krimen king karelang asasakupan. Mumuna yan din ng syudad ng Angeles ng Region 3 ang mikating antika ng pasalidad ating end-to-end pure fiber optic connections. Wireless ka eh. Ito mga to po. Ito fiber sa ilalim ng lupa yan. So, kahit nang bumagyo po? Kahit na bumagyo, baksak na lahat, walang kuryente. May kuryente pa rin ang kuryente. Pati yung buong building ko. 89 lang CCTV cameras ding milagay karing exit at entry points ni syudad at karing hotspots areas o ding lugar ang marala sa ating manilyaring krimen. Mayakit la karing monitor king command center ding egana-ganang feed iba't king CCTV. At nung ating insidente king lugar, agad jayting may report at respond dyan yaning makarikil ahensya. We could exactly identify the person who committed the crime and we would know exactly what happened during that particular incident. Maribat keti Pampanga, ako'y Joshua Antonio, humahataw sa balita.
Iba't ibang rescue groups ang nagtagisan ng galing sa pagresponde sa mga senaryo ng sakuna sa isinagawang Rescue Olympics sa Bulacan. Ito ang hapon na balita ni Nestor Torres. Lumahok sa isang araw na Rescue Olympics ang rescue teams mula sa 20 bayan sa Bulacan. Nagtagisan sila ng galing sa pagresponde sa iba't ibang senaryo ng sakuna. Pero sa huli, ang rescuers mula sa bayan ng Maykawayan ang itinanghal na overall champion, habang nasa ikalawang pwesto naman ang Norsagaray Rescue Unit. We boldly go wherever we are sent, whatever is the cause. Our pledge of service so others may live. Maykawayan 911. Bukod sa trofeo at medalya, ay tumanggap din ng automated external defibrillator ang nagwaging rescue team na magagamit sa kanilang operasyon. Layunin ng Olympics na mamulat ang mga Bulakenyo sa pagiging handa sa pagdating ng mga sakuna at mga paraan sa pagliligtas ng buhay. Para mataya kung saan tayo mas may kakayahan, sa larangan ba siya ng tubig, sa larangan ba siya ng vehicular accident. Itinaon ang isinagawang Rescue Olympics sa pagdiriwang ng National Disaster Consciousness Month. Mula sa Bulacan, ako si Nestor Torres, humahataw sa balita. At yan ang mga balita ang ating nakalap sa Luzon. Balik sa June. Maraming salamat, Sherwin Kulubong, nagulutan live mula sa Laguna. Para naman sa mga balita sa Visayas, nasa Cebu City si Deb Riveral. Maayong buntag, Deb. Yes, daghang salamat, June. Ug maayong buntag sa atong mga kasangbahay. Aniya na mga balita, gikan sa nagkalain-laing bahin sa Visayas. Giawhag sa grupo nga Federation of Persons with Disabilities ang mga adunay kabilinggan sa Eastern Visayas nga gamito ng mga programa sa gobyerno nga gingong makatabang sa ilaha. Sumala kang Regional Federation of Persons with Disabilities President nga si Jennifer Anasio, daghang mga adunay kabilinggan ang productive sa lain-laing field of expertise kung makatagan lang og sakto nga panahon ug oportunidad. Awhag sa DSWD sa mga wala pa ma-recognize nga PWD sa ilahang mga lugar, pwede rang muduol sa Department of Health aron mabutang sa Regional Registry of Persons with Disabilities. Samtang nanawagan sab ang mga lokal nga kagamhanan aron makighiusa ang publiko sa pagsaulog sa 39th National Disability and Prevention Week. Sa laing bahin, naghatag ang lokal nga kagamhanan sa Tacloban sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa syudad og 6.5 kilowatt capacity diesel power generator set. Kini aron padayon nga makatrabaho ang mga taga-jail facility samtang wala ni balik ang usa ka gatos nga porsyento sa electricity supply sa Leyte Province sukad miagi ang 6.5 magnitude nga lino. Samtang upat ka portalet sab ang gihatag sa Tacloban LGU sa mga naa sa Tent City ug evacuation center sa Ormoc City. Nanawagan sab si Regional Development Council Chairperson Cristina Romualdez sa mga naapektuhan sa linog nga tas-an pa ang pasensya ug hinay-hinay nga ihatag ang ilang mga panginahanglanon. Ug kana ang mga balita nga atong nakuha dinhi sa rehiyon sa Kabisayan. Gikan dinhi sa Cebu City, balik dinha sa inyo, June. Daghang salamat, Deb Riveral. At mula naman po sa Davao City, alamin natin ang mga balita sa Mindanao mula kay Janice Inhente. Mayong buntag, Janice. Mayong buntag, June, sa atong mga kasangbahay. Yan yung mga balita gikan sa rehiyon sa Mindanao. 111 ang bakanting item o posisyon karon sa Department of Education sa Zamboanga City Division. Apil niini ang 34 nga senior high school teachers 2 o 21 ka guidance counselors alang gihapon sa senior high school. Nagapangita sab og bag-ong bookkeeper, disbursing officer, administrative assistants o officers ug uban pang kagawaran. Sa mga gusto nga mag-apply, pwedeng mobisita sa DepEd Schools Division Office sa Zamboanga City. Platya el mga Kenman occupies the item. We're just awaiting for the job order to be issued by our schools division superintendent. Samtang sa laing bahin, gisugyot karon sa Davao City Chamber of Commerce ang pagbutang og international direct flight sa Francisco Mangoy Airport sa Davao City. Dugay na kuno nga gipasaka sa Kongreso ang maong resolusyon apan hangtod karon wala pa kini makapasar
Dugang sa ahensya nga kinahanglan sa dakbayan ang air connectivity sa laing nasud aron mas mapakusgan pa ang turismo sa rehiyon. Kay for any investors to come, di man na sila gusto nga daghan pag-agihan because that will be more expensive for them, no? So if we can have direct flights from outside, from abroad, directly to Davao, that's really a welcome for any possible investors. And Og kana mga balita nga atong gikalap sa rehiyon sa Mindanao, gikan diri sa Davao City, balik diha sa studio, June. Daghang salamat, Janice Enhente. Pasisimula na sa Agosto ng Rotary International ang paghahanap sa kauna-unahang The One Humanitarian Awardee sa bansa. Alamin natin ang detalye sa ulat ni Leslie Lumbowen. Bayani ng komunidad. Ito ang The One na hinahanap ng isang grupo mula sa Rotary International na dapat gawaran ng pagkilala at pamarisan ng bawat mamamayan. Ang The One Humanitarian Award ay igagawad sa isang individual na nagkaloob ng pambihira at di matatawarang serbisyo sa pamayanan at nagpakita ng debosyon sa pagtulong sa kapwa. Ang individual na ito ay dapat kumakatawan sa motto ng Rotary International na Service Above Self. So when you show the world the heroes and you magnify the goodness in society, the vision is to ask and inspire others to follow. So that's what The One is about. Excited naman si Cecilia Oibanda Flores sa paglulunsad ng proyektong ito sa bansa. Si Cecilia ang kauna-unahang Filipino finalist sa The One Hong Kong noong 2012 dahil sa kanyang kontribusyon sa pagsagip ng mga biktima ng human trafficking sa bansa. I'm so excited for those people who are actually silently working in the ground, offering their lives, waking up, sleeping so late in order to make their advocacy and their humanity safe. Ang mapipiling The One Philippines Humanitarian Awardee ay tatanggap ng 1.5 million pesos na magagamit sa pagsusulong ng kanyang humanitarian cause at mga proyekto. Siya rin ang kakatawan sa Pilipinas sa The One International Awards kung saan may pagkakataon siyang muling manalo. Umaasa naman ang founder nito na ang proyekto ay makakatulong sa pag-unlad ng bansa. So by creating or recognizing or empowering these great heroes, we're slowly making the economy better in our small way. Ang The One Philippines ay bukas lamang sa mga residente ng bansa na may edad 18 pataas at hindi isang Rotarian o empleyado man ng Rotary entity. Para sa iba pang mga impormasyon patungkol sa nominasyon at award, magtungo lamang sa kanilang website na www.theoneinternational.org. Maaari ring mag-email sa philippines@theoneinternational.org. Mula sa Makati City, ako si Leslie Lumbowen, humahataw sa balita. Para po sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na www.untvweb.com. At yan po ay ikatlong paghataw ng mga balita sa umagang ito ng Webes, July 20, 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jun Suriao. At ako naman po si Monica Veral.